Gani, ano bang natabo nga Kahit hindi na yung dalawa. anong natabo kay diri kay Kudesa man? Oo nga, nagrekat Buta. Attorney. Kuan sa kuno daw is a resurrected man. Oo. Talaga naman itong si Gutesa. Oh. Nakita ko lang yung statement niya eh. Oo Kaya ang nga, dami oo nga. tumatawag. Oo. Sabi niya dun sa statement niya na, di ba bumaligtad na siya? Yes. Na hindi daw totoo yung lahat ng affidavit niya, sinabi niya dun sa Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta. Mhm. Sabi niya, pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at ni former Kong Mike Defensor. Okay. At sinabi pa niya na may tumawag sa kanya na galing sa opisina ni Senator Marcoleta Mhm. at inalok na kung gusto niya akong tawagan si Attorney Guanzon para sa kanyang salaysay o affidavit ay bibigyan siya ng numero. Mhm. Kaya pati ako, Nadami dito. parang ibig niya sabihin kasama ako doon sa conspiracy ni na Senator Marcoleta at Mike Defensor na Okay. gamitin lang siya laban kay Martin Romualdez. Oo. Pero sinabi din niya na hindi naman daw siya nag-contact sa akin. Talagang hindi. Yung sinungaling na yan. Ang pakialam ko sa kay Gutesa na yan. Ang layo-layo naman paano ko magiging kliyente yan. Oo. Pero Eh baka, ako dyan, baka inisip tinadamay niya. Tinadamay ako. Kasi alam nila na siyempre friend ako and supporter of Senator Marcoleta. Kaya dinadamay na naman nila ako. Pero may magagalit dyan sa ginawa ni Gutesa, si Ombudsman. Mhm, mhm. Attorney, itong si Gutesa, after niyang tumistigo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala, hindi na siya naging visible. Attorney. Nagtago siya o pinatago siya. Mhm. Sigurado naman, hindi naman si... Ako obvious naman yan. Bakit babaligtad si Gutesa? Nakatestify na siya. Hindi perjury yun. Oo. Diba? Kasi nag-testify na siya under oath eh. Oo nga, oo Kung nga. pinabit lang niya, hindi walang perjury. Hindi naman siya nakatestify. Nag-testify siya doon. Kung pinilit lang siya, dapat, di ba makikita mo naman kung ang behavior ng taong pinipilit. Aha. Kaya, sigurado na maleta siya. Na Maleta si Gutesa. Pero sa tingin mo Okay. rito, attorney, kasi nung una, mayroong yung mismong 18 mari, may 4 na bumaliktad, di ba? Tapos sumunod to si Gutesa. Sa tingin mo, sino yung mga nasa likod dito para itong mga taong ito ay bumaliktad sa kalamang unang testimonya? Sabi ko mga under oath si Gutesa. Sige sabihin, lahat ng mga niya pinagsasabi niya doon ay pabang katotohanan. Pero ngayon, nadiin yung dalawa. Tingin mo, anong klaseng taktik to? Sino ba ang beneficiary niyan? Ayun. Yung pagbaligtad ng 4 na yun at ni Gutesa, hindi ba si Martin Romualdez? Ayun. So, kung sino yung beneficiary niyan, syempre siya yung pagdududahan natin. Siya yung may nito, na gumalaw nito. Ngayon, itong problema na yun, yung 4 na yun, at ni Gutesa, dahil nag-announce na ang ombudsman, na pwede silang kasuhan yung 4 na yun, na kasama sa plunder ni Martin Romualdez. Kasi sa plunder naman, pag nag-deliver sila o nag-receive sila, kasabwat sila. Edi namin nila, nakasabwat sila. So, una nilang affidavit. Ngayon, kaya nga sabi ko, dapat isama din ng ombudsman si Gutesa doon sa kaso ni Romualdez. Mhm. Kasi, para malaman talaga ng mga tao sa husgado kung totoo ba itong mga pinagsasabi niya. Kasi, yung ibang kasama niya, sinabi din na kasama sila sa pag-deliver ng mga mali-malitang milyon-milyong piso na kickbackan. Pero paano na yung iba? Kasi kahit mag-withdraw si Gutesa at yung 4, meron pang, ilan pa ba yun? 5 minus 18? O di may 13 pa. May 13 pa na nagko-corroborate yung mga testimony nila na nag-deliver sila. Although hindi sila sabay-sabay nag-deliver, pero nagkakaalaman sila na nag-deliver sila na mali-malitang pera kay Martin Romualdez sa bahay niya sa Forbes at utos ni Saldico, yung kanilang boss. So yan ang ngayon yan ang problema ni Gutesa na hindi niya nakita. Dahil ngayon, ombudsman na ang kalaban niya. Hindi si Senator Marcoleta. Dinadamay lang kami dito kasi alam nila na supporter ako and friend of Senator Marcoleta. Pero kung layo naman ang kwento nitong Gutesa na ito, Okay. bakit naman gagawin yung salaysay niya? Sino ba yan? Parang sino ba yan si Gutesa para bigyan ko siya ng panahon ko ba? Saka mga ganyang klaseng tao, parang layo naman yan sa akin, di ba? Wala akong access dyan. I mean, I don't want to have anything to do with them, di ba? Ang binanggit mo kanina, attorney, yung mga nakinabang dito, yung pagbaliktad ng yung 4 na Marine at pagbaliktad ngayon ni Gutesa, sabi mo, ang makikinabang dito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Pero doon mismo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya di ba na uusad na yung kaso at hinahanda ang kaso laban sa dating Speaker. No, hindi naman niya pinapangalanan. Parang hindi niya masambit yung parang si Darth Vader sa Star Wars. He who cannot be named. Ano ba? May minipit ba mga dila nila na hindi nila masabi ang pangalan ng
pinsan niya. Eh di matagal na po yung SONA na yan. Aha. Napakatagal na. Last year pa, sinabi natin makukulong siya. Wala naman siya nakulong. Oo. Ngayon, kailangan patunayan na yan ni BBM at na Ombudsman na itong si Martin Romualdez ay hindi po yan untouchable. Mm. Ayan, Ngayon, si Gutesa, nadagdagan pa ngayon. Akala ni Gutesa nakaisa siya. Ngayon, sakit ng ulo niya. At ngayon, sigurado, pag dinamay siya ng Ombudsman sa plunder case, kasama siya. Makukulong ni Martin Romualdez. Kasi hinog na yung kaso na yan Yan sinasabi ng Ombudsman Hinog na yung kaso na yan ni Romualdez, pinag-aral ng mabuti. Kasi siyempre si Romualdez, maraming abogado, maraming pera, di ba? Kaya matitinik din yung mga depensa niya. Pero sa presinto ka na magpaliwanag, kumbaga, di ba? Kunulong nyo nga si Senator Marcoleta na walang perang ni isang kusing galing sa gobyerno, ginawa yung plunder yan pa si Martin. Doon siya dapat sa kulungan, sa pinakamainit doon na selda. Para pumayat siya. Grabe, wala nang parang wala nang matrust ang mga tao ngayon. Sino ba ang masasandalan natin na totoo? Di ba? Kaya dapat patunayan ng Ombudsman sa atin. Para pakulong na yan si Martin Romualdez, sama na si Gutesa at saka yung apat. Parang nagugulumihanan, dati-rati naninindigan, and then bigla na lang, eto ngayon, sumabog na naman ang ganitong mga balita na pag-uusapan naman. Mapipinpoint ba natin talaga, attorney, kung sino ang yung tinatawag na mastermind sa nangyayaring itong katiwalian sa bansa? Kung ganito yung mga nangyayaring usapan. Ayaw siyempre ni BBM. Naisipin natin ng mga Pilipino at ng mga pinag-uutangan niya na siya ang mastermind ng flood control funds corruption, di ba? Na naging sikat siya sa buong mundo. Ayaw niya siyempre, kaya gusto rin niya na makulong si Martin, di ba? Kasi hindi naman yan kakasuhan ng Ombudsman kung kung makikialam siya So at the least, hindi siya nakikialam sa Ombudsman and to his credit, Ombudsman Remulla, pag tinuloy niya ito, bilib na ako sa kanya. Kumbaga, ayaw ni BBM na ituro siya as mastermind. Kaso itong si Martin Romualdez ngayon, sinabi niya rin, di ba sa video niya, na I will not go alone. I will take you with me. Marami akong alam sa administrasyon nito. Magtuturo din siya. Kung ikukulong na rin lang din siya, edi magturo na rin siya, hindi ba? Parang gusto natin malaman ang katotohanan. Edi sige, pero kulong muna siya. Unfair naman yon. Si Senator Marcoleta at si Mike Defensor at mga kasama, kinulong nyo sa campaign funds, campaign donation, yung plunder. Tapos ito, balita-malita, may testigo na. Hindi pa nakukulong. Yun nga ang ng mga tao na hindi na injustice na ito kay Senator Marcoleta at kay Mike Defensor, itong ginagawa ng Ombudsman. Matutuwid niya lang ito kung si Martin din ay pakukulong niya at makapiyansa si Senator Marcoleta at si Mike Defensor. Possible ba na makapaglagak ng bail ang dating senador, attorney? Opo, pero siyempre it will take time, no? Ako saludo kay si Senator Marcoleta. Ayaw niya talagang magpa-hospital arrest kagaya ni Bunuan. Titiisin ang init doon pumunta ako na Tilayla, ang init talaga doon sa selda, grabe. Kasi yung 5th floor bubong na yun pinakataas na yun. Gusto ko nga ikulong na lang si Martin doon sa bubong na. Siya talaga ang pinakataas-taasang nasasakdal, di ba? Lagyan siya ng doon parang rooftop, tawag doon? Roof deck. Roof deck. Yan. Atik na lang daw. Para video social, atik. Atik. So, ayaw talaga ni Senator Marcoleta. Yan ang problema ni Gutesa. Kasi kahit na may pangalawang salaysay siya, may kukusik-examine yan sa doon ng Ombudsman. Kasi di ba magtitistigo yan siya kay Martin na hindi totoo yan, hindi ako nagdala, pinilit lang ako, di ba? Siyempre kukusik-examine siya kay Ombudsman. Ito. Ano pala ito? Sinungaling ka pala. Ba't ka napapaniwalaan ng husgado Sabi mo noon ganito. Tapos ngayon, nakulong na si Senator Marcoleta at saka kalalabas na pinilit ka lang niya. Ano to? Parang lukuhan lang ang ginagawa nila? Yun ang mangyayari dyan. Ikukusik-examine siya ngayon ng Ombudsman. Okay. Dito sa pagrecant dito dito ni Gutesa. So, ano to? Yung kanyang pagrecant dito, siyempre, lang mga sinabi nung una, ano yung magiging kahinatnan nito kung ibang mga tumitistigo ay nagre-recant, attorney? Kaso, pag nasama na ang pinibit nila doon sa Ombudsman, hindi na papayag ang Ombudsman dyan. Sinabi na ng Ombudsman, pwede namin silang isama sa plunder, kasama sila kay Martin Romualdez sa kaso. Walang laban o bawi dito, di ba? Lumabang ka, wala. ka. Touch move. Sa bata pa laro. Touch move sa chest, touch move to. Touch move ba? Puro sinabi mo kalaban yun ng Ombudsman.
Sabi nila, pag nag-recount ka naman, wala ka naman, di ka naman makukulong, ipapailan ka pa ng perjury. Ay, hindi po. Hindi lang po perjury ipapile sa inyo, buti sa plunder po. Kasi sa plunder, kasama po ko sa conspiracy yung nag-deliver ng pera at saka yung nag-receive ng pera. O kaya kung para kanino yung pera. Yes, Yan. opo. Conspiracy to Oo. commit plunder. So, ibig sabihin, attorney, hindi lang si Gutesa, maging yung apat na nag-recant din, maaaring makasuhan kung gagawin ito, no? Itong sasampa ng kaso laban sa kanila. Pwedeng Opo, plunder in din. fact, the ombudsman has already said that. We Okay. can, sabi niya. We can. Kaya namin, we can. Pwede namin isama sila sa kaso ng plunder ni Martin Romualdez. So, ayan, sige. Sige, may maleta nga kayo, pero himas rehas naman kayo. So dito, attorney, para sa iyo, dito sa pananaw mong ito, kaya nag-recant, kaya bumaligtad si Gutesa, hindi dahil sa hindi dahil sa pressure ng gobyerno sa buhay niya, hindi dahil sa nagsasabi siya ng totoo. So bumaliktad siya dahil binayaran siya ng To company ng benefit Romualdez. Yun yun. Sino ba naman beneficiary di si Romualdez? Oh, yun Ako, yan ang suspecho ko. That is my opinion. Pwede ba naman si Gutesa? Pwede ba naman yan na wala na lang bigla, tapos babalik na yun? Pwede ba naman yan na it's just he's being bothered by his conscience? Baka naman million-million yung conscience niya, ay mabigat na. Hindi nakakayanin. Ayun, okay. So, dito sa tingin mo dito sa pangyayaring ito, sabi mo nga, kung masusubukan dito si Ombudsman Boying Rimulya, kung ano ang paninindigan niya dito sa kaso ni Martin Romualdez? Opo, ibig sabihin, ano pala tingin niyo sa ombudsman? Kawayan? O mabali-bali niyo lang? O ibig sabihin, magkasabat na si Ombudsman Rimulya at si Martin? Na maglaglagan na lang ng mga witness, hayaan na ng ombudsman? O ibig sabihin nila, kung gagawin nila yan, magkasabat pala? Talaga, nag-brad na ombudsman, Rimulya at si Martin Romualdez? Pero sa tingin ko, totohanan siya ni Ombudsman Boying. Paano Kasi naman? yung tao talaga nagdidemand na na Apo. kailangan makulong na ito si Martin Romualdez kahit na yung mga nagpapautang sa Pilipinas. Diba, tumitingin sila sa atin, kung sige kayo corruption dyan, ba't naman kami papautang sa inyo, baka wala na kayong pambayad. Tama, oo. Paano to, attorney, itong mga pag-recant dito ni Gutesa? Baka bigla naman mag-delete naman ng isang video si Saldi ko na patutunan niya. Hindi, inutusan ko yan si Gutesa na mag-deliver kay Martin Romualdez. O di yari siya. Baka bigla maglabas ng video ulit. Alam mo naman, nananay si Saldi ko eh. Palagay ko na wala ng power si Martin, pag nakulong na siya, different administration, na mapalit na ng administration, pwede nang bumalik si Zaldi. Dapat sabihin nga ako, magti-testify, pero state witness. Oo. Aha, Kasi aha. Dapat wala na kulong lang naging ako habang ang Sandigan Bayan ay mag-decide kung pwede ako mag-state witness.